Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong si mga Dutertes at yung tungkol na naman dyan sa budget kasama si Bato. Kasi may ilang personalidad po na parang pumapanig po sa side ng Pangulong Bongbong Marcos sa admin. Pero si Bato, todo po ang depensa. Kasi walang Bato kung walang Duterte. Di po ba? So bago po tayo magpatuloy mga kababayan, mag-shoutout muna tayo sa lahat at tayo magpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Mga kababayan, meron po dito nagsabi na si Digong ay isang budol, si Digong ay walang alam. Mga miyembro po ito ng mga yung minority progressive group. At ito namang si Bato, todo depensa sa kanyang among pusit. No? At uulitin ko, kung walang Duterte, walang Bato. Okay? So unahin natin mga kababayan, yung sinabi ni Senator Trillanes dito po sa ulat ng Politiko. Sabi niya dito, budol alert. Rody Duterte invents blank budget claims to distract from family corruption. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes. Budol, no? Si Duterte ay malaking budol. Bakit? Yan nga, nag-imbento na naman sila ng blanco daw ang budget, no? Yung katarantaduhan daw di umano ng Pangulong Marcos na pumirma ng budget na may blanco. Para isipin natin, pag may blanco, blank check, na nakawin yung pera. Ang sabi ni Trillanes, budol yan, no? Iniimbento lang. Invention, kaya nga sabi ni E.S. Bersamin, invention ni Ungab. Galing kay Ungab yun eh. Tapos si Duterte, kung ano na pinagsasabi. No? Alam nyo ba mga kababayan, dun din sa kanilang pag-uusap na yun, nila Vic Rodriguez at Ungab. No? Doon po sa video ni Atty. Claire, napanood ko. Si Duterte, hindi po naniniwala sa due process sa korte. Huwag mo nang daanin sa korte, ang sabi niya, barilan na lang. Pag may ganyan daw na gumawa sa harapan niya, babarilin niya na lang kaagad. Hindi na siya naniniwala sa korte kasi magastos pa daw yun eh. So, nagpapatunay lamang si Duterte ay isang mamamatay tao. Isang killer. Lumalabas sa bibig niya eh. Ang isda nahuhuli sa buka ng bibig. Diba? Patunay lang. Pag may ganyan daw na gumawa, sa harapan niya, barilin niya na lang kaagad. Magbarilan na lang sila, wag na silang umabot sa korte. Ayun. So, hindi siya naniniwala sa due process. Pero sila, pag sila na ang lilitisin, silang hahabulin, ano sasabihin nila? Dumaan kayo sa tamang proseso, dalhin sa korte. Dapat kung ano yung sinasabi ni Digong, gawin na lang sa kanya eh. Di ba? Wag mo nang danin sa korte. Di ba? Trillanes. Buti nga sila, pinahahalagahan pa yung human rights nila. Pero si Digong, no? Yung human rights ng mahigit sa 30,000 mga kapwa natin Pilipino na hindi niya punoprotektahan bilang isang presidente. Binaliwala niya ang Bill of Rights. Kung may suspect na nahuhuli ang otoridad, sabi niya, odyukan yung manlabang para wala na akong problema, para walang gasto sa korte. Di ba? Ayan ba? Tapos iuupo nyo pa yung anak niyang babae? Diba? Kung si Duterte ay bad, si Sara Duterte ay worse. Ayan ang sabi ni Abante. I don't think na dapat maging presidente si Sara Duterte. If the father is bad, the daughter is worse. Diba? Ngayon, anong sabi ni Trillanes? Kaya nag-imbento ng ganyang intriga si Digong tungkol sa blank budget ay para iiwas, i-distract tayo, deflection doon sa mga issue sa kanila, yung impeachment ng anak niya, yung corruption ng pamilya nila, yung pagiging kriminal ng pamilya nila, para mailayo ang issue at i-focus na naman
sa Pangulong Marcos, no? Ginagalit ni Digong, pinag-aaway niya ang ating Kongreso. Iniimplantahan niya ng maling naratiba ang kaisipan ng tao para manggulo. Pero hindi na po tulad dito nung wala tayong social media. Hindi na ito tulad ng 1980s. No? Nadidibang po sila dahil sa bilis ng social media. Kahit na ano pang paninira mo, Digong, pag-iimplanta mo ng naratiba mo na sinasabi mo ikaw mismo, sa bibig mo na nang galing that you planted evidences doon sa mga allegedly suspect pa lang. Kawawa naman. Kung inosente yon, ala na nangyari. Paano ang kalayaan nila, yung karapatan nila sa tamang pagproproseso ng batas? Inimplantahan mo. Ganun ang ginagawa mo sa taong bayan. Ganun ang ginagawa ng mga kasamahan mo. Pero wala pong naniniwala sa inyo na majority. Ang naniniwala lang sa inyo yung mga walang utak, bobo at tanga ninyong mga supporter. Yung mga ganid sa kapangyarihan na tulad nyo. O di ba bakit? Kulang pa ba yung bilyon-bilyon ninyong ninakaw? Ito po sabi ni Trillanes. Trillanes cautioned the public against falling for Duterte's latest attempt to distract from the corruption issues hounding his family. He claimed that Senator Risa has already attested. Si Hontiveros, nagbigay na rin ng pahayag na sabi niya, walang nakitang blanco na entry si Senator Risa Hontiveros. Minority yan Member ng minority sa Senado. Pero siya mismo nagsabi, wala. Ano rin ang sabi ni Castro? Oo, dun sa BICAM report, binigyan kami. May blanco, pero hindi ko alam kung yun na ang final enrolled bill. Diba? Hindi rin siya sigurado. Kaya hindi nga sila makapag-komento Tapos kayo, maglalabas kayo ng ganyan. Ano lang yan? Distraction, deflection para maiwas ang usapin sa kanila. Di ba? At ang punto nila ay ang Pangulong Marcos. Sige, dalhin nyo sa korte. Sabi pa ni Trillanes, ang BICAM, blank spaces issue ay isang Duterte issue. Inimbento nila ito para ilihis ang issue palayo sa korupsyon ng pamilya niya. Si Senator Risa na miyembro ng BICAM mismo ang nagsabi na walang blank spaces. Kung magpapabudol ulit kay Dutz, ikaw na ang may problema. Correct. Yun, yung mga minions nila. Walang sariling utak. Diba? Nakakahiya po. Tama si Trillanes dito. Ang magpapabudol kay Pidutz, ikaw na ang may problema. Bakit? Inilalayo ang issue sa kanila Diba? Baka pag ito hindi na makatiis, baka magbigti na lang tong mga to o gumawa ng drastic issue, makikipaglaban, makikipagbarela na to sa gobyerno. O di ba mga kababayan? O eto pa, isa pang miyembro ng LP. Dating senador din ito, yung patulog-tulog din sa Senado. Pero pumanig po kay Pangulong Marcos. Bakit? Malaking tulong yung ginawa ng Pangulo dun sa lugar niya, yung water dam dun sa Iloilo Ang tinutukoy natin ay walang iba kundi si former Senator Franklin Drilon, politiko. Walang alam si Rody Duterte. Drilon sides with Marcos in budget bruhaha. Tama naman. Buti pa ito. Dating senador din ito. Former Senate President Franklin Drilon supported the position of President Marcos that the 2025 GAA is valid and constitutional. Drilon agreed with Marcos that the GAA does not have any blank items and thus is a valid spending measure. Vic Rodriguez, makinig ka dito. Ikaw, Vic Rodriguez, wala ka pa. Hindi ka pa naging congressman o senador. Pero ano ang legal valid mo na opinion? Si Drilon, ang tagal season senator yan, veteranong lawmaker, ikaw. Diba? Baka naman ato-atornihan ka lang. Sabi ni Drilon, si Duterte, hindi niya maintindihan ito. Nung 6 na taon siya sa Malacanang, hindi niya ito inasikaso. Ang kanyang inasikaso ay EJK. O sinong umasikaso nung Drilon? Baka si Alfred. Sino ba si Alfred? Bongo! Di ba nga, puppet lang si Digong ng China? Di ba? Sabi pa ni Drilon, Marcos should not be blamed for the blank items in the BICAM report which was prepared by both houses of Congress when it convened as a bicameral conference committee to thresh out their differing versions of the budget. Correct. In so far as the validity of the GAA,
Walang question. Mayroong presumption of regularity in the performance of function. Hindi pwedeng questionin ng Pangulong Marcos kung ano ang nangyari sa BICAM. Yan po ay kapangyarihan na prerogative magkabilang kapulungan ng Kongreso. Correct. Ang sinisisi nila Vic Rodriguez, sabi pa nila, pati yung Chelo Magno, no? Kampi po yan dun eh. No? Naki Duterte na yan, no? Nagpapamatter. The greatest robbery of all time sa budget. Invalid daw yung budget. Nahusgahan na. Wala pa nga, di pa nga kayo umaakyat sa korte, hindi pa nagdesisyon ng korteng inakyatan nyo, pero sa inyo, guilty na ang Pangulong Marcos. O, pakinggan nyo si Drilon. Ha? The House of Representative contingent of the BICAM must have had a louder say in the budget because the lower chamber is led by the President's cousin. Nag-uumpisa sa House ang budget, sila ang nauunang mag-aproba. Kung mayroon silang ascendancy pagdating ng BICAM, talagang malakas ang boses ng House. Ngayon, ang Speaker at Pangulo magkamag-anak, kaya malakas ang boses ng House. Yan ang nangyari, hindi dapat, ngunit nangyari na. O, ayun lang. Wala ay magagawa. Ibinoto ng constituent, ng mga lawmakers ni Speaker siya bilang Speaker. O, ang patunayan nyo ay kung may irregularity, kung may kasalanan ng Pangulong Marcos. Pero ang ginagawa nyo, trial by media kayo Trial by publicity. Yakyat nyo na sa korte yan. Di ba? O, eto pa mga kababayan. Si Bato, todo depensa kay Pusit. O, kasi isipin ninyo, di ba sabi ni Ortega, yung nag-iingay ng mga yan, ha? Para lang maibalik yung budget ni Pusit. It's all about Sara Duterte. Kasi wala siyang bilyon Nagsumbong sa tatay yan. Oo, sabi ng tatay, akong bahala. I have your 6 o I have your back. Kaya tingnan nyo, tahimik. Nagkomento lang sa SAP 44 anniversary. Pero ang tatay ang nangaw-ngaw. O akala man nila, maibabalik yung bilyon. Dapat bawasan pa nga Hindi niya deserve ang 733 million mga kababayan. Dapat, piso na lang yan. Oo, piso lang. Pero si Bato, ito. Diba? Tell that to the Marines. O sabihin nyo daw sa Marines daw yun. O yung mga ganong idiom. Bato de la Rosa scopes at Sara Duterte's alleged link to budget mess. O hindi daw, wala daw kinalaman si Sara Pusit. Ha? Sabi ni Bato. Ha? Okay. Ha? Antibay So eto po ang sabi ni Bato. Senator de la Rosa denied the allegation of House Deputy sabi ko na nga kay Paulo Ortega that the Vice President Duterte stands to benefit if the 2025 GAA is invalidated. De la Rosa bristled that Ortega's claim that former President Rodrigo Duterte's allegation about blank checks in the budget was meant to invalidate the GAA and revert the country to a reenacted budget, which is the 2024, ang budget ni Pusit doon ay 2 billion. Ha? Ano ang sabi ni De La Rosa patungkol kay Paulo Ortega, representative ng 1st District ng La Union? Tell it to the Marines. Ha? Ano ba ibig sabihin niyang tell it to the Marines, mga kababayan? Ang sabi lang dyan sa idiom na yan, hindi daw believable. Ha? Tell it to the Marines. English idiom yan. Ha? Connoting that the person addressed is not to be believed. Hindi daw kapanipaniwala si Ortega, mga kababayan. Yun ang opinion niya Yun ang nababasa niya ako, paniniwalaan ko po si Ortega mga kababayan Dahil nag-iingay kayo, dahil nagsumbong na naman si Pusit. Papa, tinanggalan ako ng 1.2 billion. Kailangan ko yun Ba't mo kailangan yun? Syempre, madami akong pagbibigyan yan. Bibili ako ng rest house, gas station. Di ba, mga kababayan? Sabi pa ni Bato, paano maibalik yon? Ayaw nga nila ilagay yan kahit anong pakiusap natin. Wala pa rin nangyari. Paano mangyari yung gusto nila? Talagang inaano niya si Paulo Ortega. Ha? Eto pa, mga kababayan, pati yung blank checks, inaano niya? Ay, nako, De La Rosa. Sabi ko nga kanina, umakyat na lang kayo ng Korte Suprema. Ipa-invalidate nyo yung GAA. Pero sino na nagsabi? Si Drilon. Sumaside siya sa Pangulong Marcos. Validate.
Balido. Hindi imbalido tulad ng utak mo ba to? Ha? Ang dapat pagsabihan dito ng tell it to the Marines, ikaw yun ba to? Kasi hindi ka kapaniwala lahat ng sinasabi mo kasi ikaw ay para lang sa mga Duterte. Ha? Mga kababayan. Para lang sila sa Duterte. Walang iba yan. Duterte at Duterte lang yan, mga kababayan. Nasabi ko sa inyo. O kayo po, mga kababayan, ano po inyong masasabi? Hope to see you on the next videos. God bless. Bye-bye.